Para naman sa susunod nating area, ang i-explore naman natin ay ating kalikasan o environment. At magsisimula tayo sa pag-explore under the sea o sa karagatan. Sige po, pasok So po. dito tayo. Pinapakita ang kakaibang yaman, kagandahan, at kahalagahan ng Philippine marine life. Ipinapakita rin natin kung paano natin maaaring alagaan ito. Wow! Kuya PJ, bakit may basurahan po sa taas? Okay. Siyempre, bukod sa pagtuturo sa mga bata kung ano-anong nakikita sa ilalim ng karagatan, ipapakita din natin kung ano ang epekto ng pagtatapon ng mga basura sa karagatan. Di ba? Dumi na. Kung makikita mo, ang dami ng basura. Ibig sabihin, pag nagtapon tayo ng basura sa ating mga karagatan, matagal sila bago ma-dissolve. So kagaya niyan, nandito pa rin yan hanggang ngayon. Ibig sabihin, taon-taon ang kailangan bilangin para mawala ang mga basura na ito sa ating mga karagatan. Kailangan natin talagang tigilan yung pagtapon ng basura natin dito sa karagatan. Tama, Sid. Bakit naman po may puno dito sa karagatan? Okay. Actually, ang punong ito ay nakikita sa tabing dagat. Okay? So ito, ang tawag dito ay bakawan o mangroves. Konting trivia, alam mo ba na nakakatulong ang mga mangroves para bumaba ang mga alon? Di ba? So minsan lumalakas yung alon pero napipigilan ito ng mga bakawan. Kasi kung titingnan mo, ang lalaki ng kanyang mga ugat. Maganda po yun para ma-prevent po natin yung mga disaster. Bukod doon, nagiging tahanan din ito ng mga isda. Yun po. Oh, tama. Ito pa oh. Tapos dito, bibigyan namin kayo ng experience kung paano o kung ano ang texture ng shark skin. Pwede mo siyang hawakan, sea sponge, at saka kaliskis ng isda o mga fish scales. Ang rough niya. Yes, ganyan ang skin ng shark skin. Sea sponge. Sea SpongeBob. Parang sponge din yung texture. Yes. Ito naman yung fish scale. Rough din siya, parang yung shark. Para sa mga bata dyan, ang saya-saya dito kasi nararamdaman mo yung mga texture ng iba't ibang animals din sa karagatan. Ang rough na. Dito naman, mag-shift tayo ng konti papunta sa pagkilala ng iba't ibang katutubo dito sa Pilipinas. So una nating i-explore ang isang art form ng ating mga katutubo, ang hobby or weaving. Ginawa ko po yan para sa grade 4 project ko po sa arts. Wow. So susubukan natin dito, since interactive si Musayang Pambata, pwede mo rin i-try ang mag-hobby. So may mga tela kami dito na ipapasok mo lang sa loob nitong aming exhibit. So pinapakita lang natin sa mga kids kung paano yung ginagawa ng ating mga katutubo sa pamamagitan ng mga simpleng interactive exhibits na katulad dito. So yung mga totoong textile, dito yan. Sa hobby, matutuklasan natin ang iba't ibang uri ng hand weaving dito sa ating bansa. At ang mas maganda pa, pwedeng subukan ito ng mga bata. So, makikita mo rin dito yung katutubong paraan ng paggagamot dito sa loob ng aming bahay hilot. Mga herbal. Tama, herbal. Kaya dito, meron kaming mga herbs na pwede mong amuyin. So, para malaman din ng mga kids kung ano ang amoy ng ating mga herbal medicines. So, may lemongrass, oregano, at calamansi. So ginagamit rin po ito para sa pagluto at sa paggamot. Yes, tama. At alam mo ba, trivia lang, itong mga dahon na ito ay matatagpuan din dito sa aming bahay kubo. Bahay kubo. Yes. Alam mo ba yung kantang Bahay Kubo? Very good. So dito naman, may experience ng mga kids kung paano maglaro sa isang bahay kubo. Tapos kung makikita mo, may mga banig din kami sa area na to. Kasi every weekend, nagkakaroon kami ng mga storytelling session. So bukod sa pag-explore ng bahay kubo, iba pang bagay tungkol sa ating mga kapatid na katutubo ay dito. Makita mo kung paano sila magsulat. So kung makita mo, ito yung
iba-iba nilang letters, parang alpabeto ng ating mga katutubo. Tawag ko po ito sa nanay ko po. Ma. Das Mako. Mama ko. Ayan. Bukod dyan, ito yung iba't ibang pantig ng ating mga katutubo. Dito naman, tuturuan tayo kung paano magsulat ang ating mga kapatid na katutubong mangyan. So, ang tawag dyan ay surat mangyan. Bukod sa pagsusulat ng iba't ibang pantig, letra ng ating surat mangyan, tuturuan naman tayo dito kung paano magsabi ng kamusta. So, pwede tayong pumasok dito. Pwede mong pindutin yung mga kids, yung mga kamay ng mga kids para ma-identify ang iba't ibang kamusta sa iba't ibang lengguwahe sa Pilipinas. Mayad nga adlaw. Yan. Magandang araw. Kumusta ka? Ikaw maalin ba asin? Haba. Totoo ba po yung mga recordings po? Yes, alam mo ba na itong mga recording na ito ay galing sa iba't ibang batang katutubo. So, sa tulong ng aming mga partner community sa iba't ibang parte ng Pilipinas, nakakuha kami ng mga recording kung paano sinasabi ang kamusta sa iba't ibang lengguwahe sa Pilipinas. Ang Arts and Crafts Room ay nilikha ni Robert Alejandro. At dito ay ipinapakita ang iba't ibang tradisyonal na sining at kultura mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Dito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makita ang galing ng mga Pilipino sa paggawa ng mga likhaing sining na nagpapakita ng kanilang identidad at kultura. At hindi lang doon, may isa pang espesyal na bahagi ng Arts and Crafts Room na dapat niyong tuklasin. Ito ay ang Playtime Paradiso installation na nilikha ni Chang Cariel. Katulad ng Museum sa Pamilihang Bayan, ang Playtime Paradiso ay nagbibigay buhay sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Dito, maaari nating maranasan ang kulay, kultura at kasiyahan ng ating bayan. Ito yung tinatawag naming Arts and Crafts area. So every weekend, Saturday and Sunday, meron kaming activity na Arts and Crafts. So ginagawa po ng mga kids ito. Oo. So meron kami dito mga arts and crafts na gawa sa papel, sa tissue roll tube. Kasi si Museo Pambata, meron kaming book na nagtuturo sa mga kids na mag-recycle. Especially ng mga tissue roll tubes. So yung mga bata, pwedeng express yung creativity nila habang natututo silang i-protect yung environment. Yes. Pwede rin maglaro yung mga kids dito sa aming mga sari-sari store. So actually, isa to sa mga partner ni Museo Pambata, si Chang Cariel. Isa to sa mga artwork niya. So, since interactive kami, pwede kang pumasok sa loob at mag-roleplay tayo. Kunwari, ikaw yung tindero. Pabili. Liver spread. Okay, Sid, nandito na tayo sa last area namin dito sa loob ng Museo Pambata, ang aming bagong playground. So, anong itsura niya? Para siyang mukhang Honeycomb. honeycomb. Very good. Kasi, alam mo ba na meron kami ditong alagang mga bees o mga bubuyog. So, noong pandemic, since hindi bukas ang museum, nag-alaga kami ng mga bees. Kaya yung structure din ng aming playground ay related din sa kanila. Last trivia. Alam mo ba na ang structure na to ay gawa ng isang national artist na si Architect Bobby Manyosa. Natutunan ko po na kailangan natin talagang i-appreciate yung Philippine culture natin. At dito sa Museum Pambata, we can have fun while doing it. Ang pinaka-favorite part ko po ay yung bahay ni Jose Rizal. Kasi po, tingin ko po na kailangan matutunan ng mga bata ang mga environment at mga furniture, yung mga ginagamit ng mga ancestors natin dati po. Of course, babalik po ako dito. Isasama ko yung mga classmates ko po eh. Sa mga magulang at mga bata na nanonood,
I recommend talaga po na pumunta po kayo dito sa Museum Pambata para yung mga kids nyo, they can have fun while they're learning about Philippine culture and learn how to appreciate it more. At pwede rin kayo sumali sa mga workshops na hina-host po dito sa Museum Pambata. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa ating exploration dito sa Museum Pambata. Maraming salamat rin kay Kuya PJ sa pag-guide sa atin sa buong exploration. Again, ako si Sid Tamayo at ito ang Young at Art Season 4. Bye!